Kapares ko ba kayo na pinagkasya lang ang maliit na kapital dahil takot magsimula sa utang? Yung ang dami mo pang gustong idagdag pero kulang na kulang talaga ang iyong resources. Yung kada makakaipon ng benta, ipapamili mo na naman para may pang-ikot ka na naman sa iyong mga paninda. Dito naman kasi sa sari-sari store, yung hawak mong benta, sales mo lang yon. Kaya ibig sabihin, hindi pa sa'yo yon. Kakapuranggit lang yung sa'yo nun. Kaya habang nagsisimula ka pa lang, wag mo muna yung gagamitin. Pwede mo pa yung ipangpaikot, pandagdag pa uli sa iyong puhunan. Kaya dapat, meron ka pa ring extra income na pwedeng sumuporta sa'yo habang ikaw ay nagsisimula pa lang. Kaya naman very eager ka. Gusto mo lahat ng hanapin sa'yo ng customer, meron ka. Sabi ko nga, hanggang dito lang yung capital ko sa tindahan. Pero every time na mamimili ako, sa dami ng paninda ng kinukuha ko, dahil gusto ko nga yung mga customer, may mabigay ako. Ayun at nag-over ang aking napamili. Yung budget na para lang sa tindahan, nag-e-excess. So, ang suma total, nakakakuha ako sa bangko, nahuhugot ko ang aking personal savings at nailsasama ko na sa tindahan. Kaya naman yon, nadadagdagan ng aking kapital. Pero gusto ko nga sana, ilabas ko na muna ang aking kapital at yung kita na lang ang aking paiikutin. Pero hindi naman pala ganun kadali yon. Siguro sa iba oo, pero sa akin hindi. Sa dami ng kadahilanan. Na-try ko din namang araw-araw magtabi para makukuha ko na yung kapital ko. Pero pag nakakaipon na ako, ayun, naipapasok ko uli sa tindahan. Mas okay kasing paikutin ng pera kaysa itabi mo lang dyan sa iyong lagayan. At yun nga, bago naman ako mawala sa topic, ang gusto ko naman talagang i-share sa inyo ay yung topic na nag-start ka ng walang utang, pero habang tumatagal, nagkakaroon ka ng mga utang. Kasi naman pagka nakita nilang establish na ang iyong tindahan, marami na ang mga lalapit sa'yo. Andyan yung mga nagpapautang, andyan yung mga consignment. Pero yung mga nagpapautang na may interest, hindi ko pinapatulan yan. Pero sa consignment, naengganyo ako. Kasi nga naman, bababaan ka nila ng produkto na wala kang ibibigay na pera. Babalikan pa nila yon after 2 weeks, tsaka mo palang babayaran. Kala mo maganda, 'di ba? Kasi nga, sabi nga nila, magagamit mo pa rin yung pera na mapagbibentahan ng produkto na yon. Pero paano naman kung ang product ay hindi naman talaga fast moving? O let's say sa sigarilyo na lang, bababaan ka nila ng 2 weeks na produkto. So in 2 weeks, sabi mo nga magagamit mo yung product, magagamit mo yung pera. Pero hindi naman maibibenta lahat ng produkto na yun sa 2 weeks. So, paano mong magagamit yung pera? So, ilan lang doon ang mabibenta mo sa isang araw. And then, pagdating ng 2 weeks, kailangan kompleto na yung pera mo para pambayad. Let's say, hindi naman nabenta yung produkto na yon. So, babayaran mo rin siya ng buo kahit may natira pa. And then, yung tipong kung masyadong malaki na talaga yung ibinigay sa'yo, tapos ang hirap-hirap ibalik, let's say nagamit mo na nga siya, nagamit na ibili mo sa iba, tapos pag ibabalik mo na kasi yung kapital na malaki para ibayad sa kanya, akala mo sa'yo na yun, ang sakit-sakit sa loob na, akala mo sa'yo na yun, hindi pala, kasi ibabayad mo lang din sa consignment. Ang nangyayari, kung iisipin mo talaga, parang sila lang talaga yung pinagbenta mo ng produkto nila. Kaya para sa akin, mas mabuti pa rin talaga yung wala kang bayarin. Less stress, less worries, less obligations. Kayo mga kasari, level up na ba ang inyong tindahan? Less stress and worry-free na ba?
So, good luck sa ating lahat para makamit natin ang matagumpay na tindahan from Sari-Sari Store to Minimart.